Hindi po nalalayo sa magnitude 6.9 na lindol sa Cebu ang inaasahang lakas ng The Big One na pinangangambahang yayanig sa Metro Manila. At dahil walang makapagsabi kung kailan tatama, mainam nang maging handa na, lalo't posibleng mas mapaminsala ito. Nakatutok si Tina Pangiliban Perez. Matinding pinsala ang inabot ng Cebu Province sa magnitude 6.9 na lindol. Paano pa kaya ang pinangangambahang The Big One na inaasahang may magnitude 7 pag tumama sa Metro Manila? Babala ng Department of Science and Technology, libo-libo ang mapapahamak kahit na sinlakas lang o kahit bahagyang mas mahina. Kunyari 6.5 na lindol dito sa kalagitnaan ng West Valley Fault, tens of thousands ang ating casualty. Dahil masyadong maraming building and population. So the more buildings, the more population, the higher the potential impact. Isa itong San Mateo Road kung saan tumatawid ang West Valley Fault. Sabi ng mga nagnenegosyo at nakatira rito, lagi naman silang pinaaalalahanan tungkol sa bagay na ito. Ayon sa DOST at sa PHIVOLCS, pwede namang paghandaan ang lindol. Kahit nasaan man daw tayo, kailangang siguruhin natin na yung mga bahay, infrastruktura at mga gusali gaya ng mga mall at simbahan ay earthquake resistant. Itinuro ng mga taga rito ang palatandaan nila ng pwesto ng West Valley Fault. Tatakot din po ma'am dahil po kapag nangyari po yun ma'am, marami pong tao po maapektuhan din po eh. Tinitignan po namin to ma'am kapag po may mga crack na po ma'am, pinipix po namin ma'am, ganun po. Naayos po namin kaagad. Pag nagkalindol po, pwede po kami pumunta po sa evacuation area po. Kung di namin maagapan, posible kaming mamatay, ganun po. Pag nandyan na kailangan lumikas sa tamang lokasyon na ligtas. Sa app na Hazard Hunter PH, pwedeng i-check ang mga fault at mga lugar na malambot ang lupa, pati kung saan pwedeng magka-landslide at iba pa. Dahil walang makakapagsabi kung kailan tatama ang The Big One, tamang paghahanda talaga ang kailangan. Ang pinakamahalaga po dito, unuulit lang po namin, siguraduhin po natin ang ating mga built environments ay matatag at makaka-withstand po sa intensity po ng ground shaking. Payo ng mga eksperto kapag lumindol at naipit sa loob ng bahay. Drop cover and hold or duck cover and hold. At lalayuan natin yung mga pinakamahinang parte ng mga bahay. Tulad ng mga wall, dapat magpwesto tayo sa mga poste at biga, no? Sa sulok. At kapag inabutan naman ng lindol habang nagmamaneho, lalo na sa tulay. Ang gagawin talaga ay titigil. I-park mo yung kotse at doon na lang, no? Iwasan nyo rin pumesto sa may mga poste ng ilaw kasi baka bumagsak. Ipwesto sa gilid yung mga motorsiklo at yung mga sasakyan para kung sakaling naging mapaminsala, meron pang dadaanan yung mga responder kung maayos. Para sa GMA Integrated News, Tina Pangiliban Perez, nakatutok 24 oras. Personal na binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ito pong Northern Cebu para maghatid ng tulong at mag-inspeksyon sa mga nasirang istruktura. Inanunsyo niya rin ang pagtatayo ng tent city para sa mga nawalan ng bahay. Nakatutok si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nagsagawa kanina ng aerial inspection si Pangulong Bongbong Marcos para makita ang lawak ng pinsala ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Sa Bugo City, na isa sa pinakatinamaan ng lindol, inanunsyo ng Pangulo ang 50 million pesos na ayuda para sa Cebu Province, 20 million pesos sa Bugo, Sogod at San Remigio. 10 million pesos naman ang ibibigay sa Daan Bantayan, Madridejos at ibang mga apektadong bayan. Nagsagawa rin ng briefing para sa Pangulo ang mga alkalde ng iba't ibang LGU. Bugo will have electricity complete for the entire city by the end of today. Bukod pa doon, yung dinaanan naming ospital na nasa labas pa lahat ng pasyente, ang DPWH nakapagpadala na ng mga engineer, tinignan yung ospital at ngayon clear na nila, safe na yung ospital, pwedeng ibalik sa loob ang mga pasyente na.
Sa Bugos City pa rin, ininspeksyon ng Pangulo ang Archdiocesan Shrine and Parish of St. Vincent Ferrer sa Barangay Cogon. Binisita rin niya ang sitio Cogita, Barangay Pulang Bato sa lungsod ng Bugo. Sa isang subdivision dito, 7 ang nasawi nang gumuho ang kanilang mga tirahan dahil sa lindol. Nagkabitak-bitak ang mga bahay sa lugar at hindi naligtas tirhan. Kaya hiling ng mga residente sa Pangulo, mabigyan sila ng pabahay sa mas ligtas na lugar. Mura sa pagkakaroon, ang mga nakadecide ang mga residente rin nagpuyo nga dili sila mamalik kay murang naagian nila katruma kay nang liki naman sa dang ilang kuan mga units. Sabi ng Pangulo, dahil hindi agad ma-relocate ang mga nawala ng tirahan, gagawa sila ng isang tila tent city. Gagawin natin, kukuha tayo ng mga tent na malalaki at itatayo natin, kagaya ng sinabi ko sa ating mga LGU executives, ito yung mga tent ng Red Cross na ginamit ng COVID. At ito ay mabilis itayo at kahit umulan, hindi problema. Kaya yun ang dadalhin namin dito sa ngayon. And we will then, doon sa kung saan nilalagay yung gagawa ng tent city, kung tawagin, ay lalagyan din natin ng siyempre lahat ng facilities. Titiyakin natin na may food supply, may water supply, may kuryente kung kailangan mag-genset. Pinapamadali rin ng Pangulo ang paghatid ng tulong at ang pagsasaayos sa mga infrastrukturang nasira, lalo na ang ospital. Nangako ang presidente na tutugunan ang pangangailangan ng mga biktima. Para sa GMA Integrated News, Nico Sereno, nakatutok 24 oras. Sa banta naman ng Bagyong Paulo sa Aurora, hanggang 3 metrong taas ng daluyong o storm surge ang ibinabala ng Pag-asa. Kaya inilikas na ang mga nasa tabing dagat, gayon din ang mga nasa bundok. Mula sa bayan ng Dinalungan, nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Bel, nakataas na nga ang signal number 2 sa ilang bahagi po ng probinsya ng Aurora. Dito po sa aking kinatatayuan sa Dinalungan, Aurora ay manaka-naka na po ang pag-ulan, bagamat bukas pa po inaasahan ang pag-landfall ng bagyo. Sa kasalukuyan, tayo ay nasa signal number 1 sa mga oras na ito. Hinihimok ang lahat ng residente malapit sa dagat, ilog at bundok. Sa bayan po ng Dipalukulaw sa Aurora ay umiikot ang ambulansya na yan para manawagan sa mga residente na nakatira malapit sa baybayin na lumikas na. Pinaalalahanan din ang mga tao na magdala ng damit at pagkain at gamot sa kanilang paglikas. Ang mga bangka ng mga isda ay nakaparada na sa kalsada para matiyak na ligtas ito. Inaasahan kasi ang malakas na ulan at hangin dulot ng bagyo. Sa hilagang bahagi po ng Aurora, kagaya sa Kasiguran, ay maaari rin daw magkaroon ng storm surge o daluyong na aabot sa 3 meters ayon po sa Pag-asa dito sa Aurora. Ayon din po sa Pag-asa ay posible ang landfall ng bagyo sa pagitan ng alas 8 at alas 11 ng umaga bukas. Sa Baler po ay nagpulong ang Aurora PDRRMO kasama ang kanilang gobernador at doon ay natalakay na pwedeng umabot sa signal number 3 ang bagyo pagdaan po sa northern portion ng Aurora. Ang northern portion po na tinutukoy nila kabilang dyan yung bayan ng Dilasag at Kasiguran at pinapayuhan po ang nakatira sa baybayin na magsilikas at pinagbawal din po, Mel, ang paglaot ng sasakyang pangdagat. Ayon po sa PDRRMO ay may mga bahagi rin ang northern portion nila na binabaha at kasama po yan sa pinaghahandaan ngayon. At sa ilang bayan po na amin pong nadaanan ay may mga bangka na hindi lamang nakatabi doon sa kanilang babayan kundi nakalagay po talaga sa kalsada. Gaya po nitong nasa aking likuran na nasa mataas na bahagi po ng kalsada. Yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa probinsya ng Aurora. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Inaalam na ng Anti-Money Laundering Council kung may mga dawit sa flood control projects na bumili ng mga ari-arian abroad o nagdeposito sa mga offshore account. At kung may napatunayan, pwede umanong hilingin na i-freeze ang mga ito. Nakatutok si Maki Pulido.
Hindi lang mga bank accounts at ari-arian sa Pilipinas ng ilang personalidad na nasasangkot sa flood control controversy ang tinitingnan ngayon ng Anti-Money Laundering Council. Gustong malaman ng AMLC kung nagamit ba ang mga ninakaw na pera para ipambili ng mga ari-arian abroad o di kaya'y diniposito sa mga offshore accounts. Nagbigay na ang AMLC sa ilang financial intelligence unit sa ibang bansa ng listahan ng mga personalidad, private at public official na nababanggit sa mga investigasyon kaugnay ng mga maanumalyang flood control project. Hindi sinabi ng AMLC kung sino-sino ang mga ito. Example, kung isang corrupt official ay merong foreign accounts or assets sa Europa, for example, o sa Asia, tatanungin po namin sa FIU sa isang bansa sa Asia, counterpart, FIU pwedeng bang malaman kung ano mga financial transactions, kung ano mga assets, bank accounts ng taong ito. Kung may matumbok na mga ari-arian o bank deposit, maaaring i-request ng AMLC na i-freeze ang mga ito. Pag na-freeze na po yung asset, gagamitin po natin ang mekanismo ng mutual legal assistance wherein we will request or also our counterpart to file a civil forfeiture case dun sa bansang yon. Ang tawag po dyan may asset recovery system. Sa Pilipinas, umabot na sa 1,563 bank accounts, 54 insurance policies, 154 na mga sasakyan, 30 properties at 12 e-wallet ang napafreeze ng AMLC. Sabi ng AMLC, ang susunod na batch ng freeze order kasama na pati cryptocurrency ng mga personalidad na dawit sa anomalya. Sa mga virtual asset exchanges dito sa Pilipinas, na subject ang virtual asset na yan o cryptocurrency ng freeze order ng Court of Appeals. Therefore, hindi pwedeng ibenta, hindi pwedeng i-transfer. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Dumami ang mga Pilipinong nasisiyahan sa performance ni Pangulong Bongbong Marcos batay sa pinakahuling survey ng SWS. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa ginawang non-commissioned survey mula June 25 to 29, lumalabas na 46% ng mga Pinoy ang satisfied sa performance ng Pangulo. 36% ang dissatisfied habang 19% ang hindi makapagpasya. Kapag binawas ang di kontento sa mga kontento sa Pangulo, positive 10 ang lumalabas na net satisfaction score niya. Moderate ito at mas mataas ng 20 points kumpara sa negative 10 satisfaction score noong Abril. Pinakamalaki ang 35 points na itinaas ng net satisfaction ng Pangulo sa Mindanao. Tumaas din yan sa Metro Manila, pati sa ibang bahagi ng Luzon at Visayas. Natuwa man ang Pangulo, hindi anya niya masyadong tinitingnan ng survey. Tuloy lang anya ang serbisyo, lalo sa gitna ng hinaharap na hamon ng mga Pilipino. We just have to keep working. Wala naman whatever is happening, kahit na anong nangyayari, kahit may bagyo, kahit na may skandalo, kahit may gulo, kami ng mga hinalal ng taong bayan ay dapat nakikita na hindi naglalaro na kung ano-ano ginagawa, namumulitika. Ginawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 na Pinoy nationwide at may margin of error na plus or minus 3%. Ayon sa SWS, posibleng nakatulong ang sa tingin ng ilan ay pagbuti ng kanilang pamumuhay. We can look at our own quality of life indicators tulad ng self-rated poverty. Bumaba siya to half, 50% in January. Hindi ganun kadami naghihirap at nagsasabing sila ay mahirap. Ganun din sa measure namin ng hunger. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Makibalita na tayo sa galaw ng Bagyong Paulo na lumakas at inaasahang tatama sa kalupaan bukas. Ang latest ihahatid ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor. Salamat Vicky, mga kapuso, bahagyang lumakas ang Bagyong Paulo habang unti-unting lumalapit sa Luzon. At dahil po dyan, dumami pa ang mga lugar sa ilalim ng wind signals. Signal number 2 ang nakataas dyan po sa may Isabela, northern portion ng Quirino at pati na rin sa northern portion ng Nueva Vizcaya. Signal number 2 rin sa Kalinga, Mountain Province, Ifugao at pati na rin sa northern portion ng
Aurora. Signal number 1 naman sa Cagayan, ganun din sa natitirang bahagi ng Quirino, natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Nakataas din yan dito po sa northern portion ng Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, natitirang bahagi ng Aurora, northern portion ng Bulacan, northern portion ng Pampanga at ng Quezon, kasama po dito ang Pulilio Islands, Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur at pati na rin ang Catanduanes. Maging handa sa malakas sa bugso ng hangin at mga pag-ulan sa mga susunod na oras. At mga kapuso, posible pa po yung madagdagan at maaari pa pong umabot hanggang sa signal number 3, lalo na kapag umabot sa severe tropical storm, ito pong category, o kapag lumakas palalo itong Bagyong Paulo. Samantala, may storm surge warning din na inalabas ang Pag-asa dyan po sa Aurora, Cagayan, pati na rin po dito sa may Isabela, Catanduanes, ganoon din sa Ilocos Norte, Quezon, Camarines Norte at pati na rin sa Camarines Sur. Ayon po sa Pag-asa, posibleng nasa 1 hanggang 3 metro ang taas ng daluyong. Huling namataan ng sentro ng Bagyong Paulo sa layong 480 kilometers sa silangan ng Infanta, Quezon. Taglay po ang lakas ng hangin nga abot sa 85 kilometers per hour at yung bugso niya nasa 105 kilometers per hour na. Ang pagkilos po nito ay pa-west-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, posibleng mag-landfall o tumama itong Bagyong Paulo dito sa Isabela o di kaya naman ay sa bahagi po ng Aurora bukas yan ng umaga. After po ng landfall ay tatawirin nito itong Northern Luzon hanggang sa makarating na dito sa may West Philippine Sea bukas ng hapon. Sabado ng umaga naman ay posible po na makalabas na yan ng Philippine Area of Responsibility, pero pwede pang magbago yung bilis at galaw ng Bagyong Paulo, kaya tutok lang po sa updates. Kahit hindi kasama dun sa wind signals o yung mga lugar na may banta ng malakas na hangin o yung pong nasa listahan kanina na aking nabanggit, maging alerto ang halos buong Luzon at pati na rin po ang ilang bahagi ng Visayas dahil mararanasan din yung mga pag-ulan na dala-dala nitong Bagyong Paulo. Base nga sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas, halos buong Luzon na po ang uulanin. Mula po yan dito sa may Batanes, Babuyan Islands, Cagayan, Isabela, iba pang bahagi ng Cagayan Valley, ganoon din dito sa may Cordillera, Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region at pati na rin sa ilang bahagi ng Mimaropa. Mga kapuso, meron po tayong nakikita na heavy to intense na minsan ay may torrential rains. Ibig sabihin po niyan matitindi at halos walang tigil yung mga pag-ulan, kaya doble ingat. Magtutuloy-tuloy po yan pagsapit ng hapon at pwede pong pati sa gabi, kaya po may mga matitinding ulan pa rin na mararanasan. Meron po mga nagkukulipik, ibig sabihin po niyan, yan po yung matitinding buhos talaga ng ulan at dahil nga posibleng ilang oras magtagal itong buhos ng ulan, malaki po ang banta ng baha o landslide. Maging dito po sa Metro Manila, may mga pag-ulan na kahit po umaga pa lang sa ilang lungsod at pwede pong maulit yan pagsapit ng hapon at gabi, kaya maging alerto rin sa mga pagbaha. Sa Visayas at Mindanao naman may mga kalat-kalat at panandalian na ulan lang. Yan po ay sa umaga, pero pagsapit po ng hapon at gabi, mas marami ng mga lugar ang uulanin at kabilang pa rin dito yung mga apektado po ng lindol. Sa ilang bahagi po yan ng Cebu, ganoon din dito sa Bohol, Negros at Panay Island, ganoon din po dito sa may Western Visayas po yan at pati na rin sa Samar and Leyte provinces o sa may Eastern Visayas. May mga pag-ulan naman dahil po sa thunderstorms dito yan sa bahagi ng Mindanao. Yan po muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Malayo sa kanilang cutesy roles, astig na tambalang Ashko ni na Ashley Sarmiento at Marco Massa ang aabangan ng fans sa bagong episode ng Maka Love Stream. Si Marco may first pa raw na ginawa para sa kanyang character. Makichika kay Aubrey Carampel. Madungis at boyish ang look ni Ashley Sarmiento, habang mala-action star ang dating ng ka-love team niyang si Marco Massa sa set ng Maka Love Stream. Astig nga raw ang mga bagong gagampanang role ng Ashko na bibida sa bagong episodes ng youth-oriented show this October. Medyo similar siya kay Neneng B kasi medyo maangas. Na mai-in-love. Ako medyo similar naman ako kay Kuya Ruru Madrid. Wow! From that Black Rider. Parang may Black Rider. May Black Rider. Yeah. Si Ash gaganap as Aya na isang babaeng mekaniko sa isang motor shop.
tinuturuan po nila ako dito for the scenes. Gaganap naman si Marco as Rusty na magiging customer ng motor shop. Kahit hindi bihasa sa pagmumotor si Marco, kinaya naman daw niyang magpaandar ng motorsiklo para sa kanilang mga eksena. Nakapagmotor pa lang po ako once sa buong buhay ko. Tapos yung pangalawa, yung kanina. Kaninang start ng taping, na inangkas ko rin siya. Yeah. So yun, isa rin Grabe na dapat tiwala inabangan. ko. So ayun, ngayon lang yung pangalawang kong araw na nagmamotor. So exciting. Makaka-love triangle ni na Ashley and Marco for this episode si John Clifford at makakasama ng makabarkada as guests sina Matt Lozano at Arthur Solinap. Napapanood din ang Ashko sa GMA Afternoon Prime series na Akusada. Si Marco kasama rin sa cast ng upcoming GMA Pictures at Mentor Productions horror movie na Huwag Kang Titingin, na enjoy raw sa shooting with his co-stars. Super fun, honestly. Kasi yung mga kasama ko pues, makaka-close ko na talaga. But yung the set itself, syempre nakakatakot. Lalo na kapag ando doon na yung setup, ando doon na yung mga challenges na ginagawa namin on set. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings.